I must admit, mga kababayan, na sa panahon ngayon, pahirap na ng pahirap ang pagpunta dito sa Canada dun sa mga nangangarap. And I find myself wondering what did happen to the last 10. Medyo malamig ang panahon ngayon Hello. At naandito ako ngayon sa isang ravine dito sa Edmonton. Maganda raw kasi itong ravine na ito kaya naisipan ko ngayong araw na ito na maglakad dito. Actually hindi pa ako nakapaglakad sa lugar na to This is the first time. May nakapagsabi lang sa akin na marami daw magandang mga tanawin dito So i-explore natin at tingnan natin kung totoo yung sinasabi nila. Sana po ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan, mga kababayan. Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng time na makapag-vlog ulit Medyo busy sa trabaho. Ito pala yung sinasabi nila na meron ngang bridge dito na maganda. So, baba tayo. Hindi ko alam kung mga gaano kalayo or gaano kahaba ang walking trail dito Maganda lang sa walking trail dito ay patag ito Tingnan natin. Explore lang tayo ng konti. Pasyal-pasyal. At mamaya magpapalipad ako ng drone dito para makita natin yung bird's eye view. Tingnan natin kung gaano tayo tatagal sa lamig ngayon. It's -5 pa lang naman, pero dahil hindi pa acclimated yung aking katawan sa klima. Acclimated means yung naka-adjust na yung iyong katawan dun sa klima dito. Medyo madulas. Yun, pumunta lang ako doon sa bridge na yun. Tingnan natin. May daan dito. Tingnan ko nga itong daan na to. San ba? Dito ba dapat talaga ako dumaan? Kasi ito, medyo matarik ito Pakita ko sa inyo Ayan Medyo matarik. Okay, tingnan natin. Okay, ba tayo? Wag naman sana tayong madulas dito. Ayan. Okay. Ayos. Yun lang maganda dito sa sapatos ko na pang winter Meron siyang grip. Hindi ka agad madudulas. Syempre may grip nga Uy, humahangin pa. Lalong lumalamig. Parang feeling ko nasa ibang lugar ako dito Parang wala ako sa syudad. Syudad talaga Sa city. This is a nice ravine nga. At itong bridge na to, yung gusto ko talagang matagal ng puntahan dito pero parang hindi naman yun ito dalawang bridge na andito. At may nagko-construct dito Pati ba naman dito may construction. Pakita ko sa inyo may construction sa likuran ko. Nandiyan sa likuran ko. Naririnig nyo dyan. Tingnan natin. Ano nangyayari dito? Hindi naman construction to Parang ini-empty out nila yung tubig dito. Yan May mga pipes dun. May pipes We are now deep into the woods.
Adjust natin ang lighting natin. Yes. Hindi ko na alam kung may dadaanan pa ako dito. Mukhang wala na. No. Dead end na ito. Ha. Yun, no? Medyo dead end na tayo. Ayos. Pinapasyal ko lang kayo mga kababayan. Ayos. Okay. Natawag sa akin. Hello, Kim. Parang busy ka ngayon. Hindi naman. Ano? Pakisan mo sa akin yung info ni Alvin para bukas sa appointment. Is it? Yung ano niya? Okay. Email. Sige, sige. Sige. Ano yung last name niya para send ko yung ano. Bukas diba 9 o'clock ang appointment niyo? Yeah. Bukas ba yun o ngayon? Hindi ba ngayon? Huh? Hindi ba ngayon? I thought it's Wednesday. Yeah. That's correct. Sige, Yan ba sige. yan, diba? Si Alvin? Tama ba? Okay. Sige. Oo, sige. Yeah. Okay. Thanks, kuya. Sige. Yeah, bye-bye. Okay, sige, bye. Huy. Medyo ayokong pumunta dyan. Akit na tayo. Balik na tayo sa pinanggalingan natin. Eto. Ayan, akyat. Kaya tayo. Alright. Medyo napagod ako doon sa pag-akyat Yes. Okay. At ito yung gusto kong pag-usapan natin for today. Habang naglalakad tayo at pinapasyal ko kayo, ay must admit, mga kababayan, na sa panahon ngayon, pahirap na ng pahirap ang pagpunta dito sa Canada. Doon sa mga nangangarap na mga kababayan natin na makarating dito sa Canada, ay nagiging quite a bit challenging yung pagpunta dito. At ano ba yung dahilan? At bakit nga ba yung iba sa ating mga kababayan ay nahihirapan sa kanilang pag-a-apply para makapunta dito sa Canada? Well, ito po yung isang reality na kailangan natin tanggapin sa ating mga pag-a-apply. At ano po yung reality na yon na dapat natin tanggapin? Dapat po natin tanggapin na sa panahon ngayon, una, marami na po kasing mga information na lumalabas patungkol sa Canada. Sabi nga nila, hot na hot ang Canada ngayon. Hot na hot dahil sa mga information nga na lumalabas. Ano itong mga information na ito? Information kung papaano kayo makakapunta dito sa Canada, information about sa Canada itself, at marami kayong napapanood, marami kayong nakikita na mga patungkol dito sa Canada. Kaya marami ang naiengganyo na mag-apply papunta dito. At dahil doon, sa dami ng nagkakaroon ng interest dito sa Canada, nagiging stiff yung competition. Nagiging stiff in the sense na marami nga nag-a-apply Katulad na lang po dito sa channel natin. Nasa ilan na po ba ang ating subscribers? Na sa palagay ko naman, the reason being dahil sila ay nag-subscribe dito sa akin channel is because una na po, gusto nila makapunta dito sa Canada. Well, sabihin man natin na not all my subscribers are applicants. Pero yung mga subscribers na nagsasubscribe sa akin channel, most of them are applicants. Most of them wanted to come to Canada. At yung iba naman ay mga kamag-anak, kaibigan, at mga nakakapanood sa ating video na inire-recommend yung aking channel doon sa kanilang mga kakilala na nagnanais na makapunta dito sa Canada. Ipagpalagay na lang po natin na meron tayong, ilan na po ba yung subscribers ko? Di ko na po kasi masyadong tinitingnan Nasa 480,000 na yata yung aking subscribers Now, i-check ko mamaya kung ilan talaga yung actual na number at ilalagay po natin yung actual na number.
At sa dami po ng ating mga subscribers, ipagpalagay lang na hindi lahat ng 400 plus thousand na subscribers ko ang mag-a-apply papunta dito sa Canada. Pagpalagay lang po natin na maliit na porsyento ng ating mga subscribers. Huwag na po natin sabihin na 400 plus thousand. Pagpalagay na lang na 10,000. Yung 10,000 po, malaking numero yun di ba? Malaking numbers of applicants yan na gusto makapunta dito sa Canada. So kung kayo po ay nabibilang doon sa 10,000 na applicants na mag-a-apply papunta dito sa Canada, ilan lang po ba yung pipiliin doon sa 10,000 na yun? Kung halimbawa, nagkasabay-sabay pa kayo sa isang agency o sa isang company, kung nagpa-plan kayo ng direct hire, ang dami po nun, di ba? Na nag-a-apply at nangangarap na makapunta dito sa Canada. So, with that number, medyo marami-rami po yung applicants na yun. And we have to face the reality na magkakaroon nga ng competition. Kaya medyo nahihirapan po tayo. Maaaring isa tayo dun sa hindi napili nung employer na pinag-applyan natin. Well, yan po yung isang reality na kailangan po natin tanggapin about application, na marami nga po ang nag-a-apply at marami po tayong kakompetensya sa mga pag-a-apply papunta dito sa Canada. Ano pa po yung reality na dapat nating tanggapin? Dahil nga po sa dami ng option ng mga employers, nagkakaroon na po sila ng kaya nga po option nakakapamili na talaga sila ng mga applicants na gusto nila na i-hire. Una na po na inaalam nila sa isang applicant syempre kung ito ba ay may qualification. Qualified ba sila na mga applicants? Syempre, yan po yung isa na tinitingnan ng isang employer sa isang applicants or ng isang agency sa isang applicants is yung kanilang qualification. That's why we have to assess ourselves. Tayo po ba ay ano po ba yung mga qualifications natin? Ano po ba yung trabaho na gusto nating pasukin? Ano po ba yung ating experience? Kasi yung experience natin, syempre kung ano yung experience natin, I would highly recommend na yun yung applyan nyo na trabaho para mas may better chance tayo na matanggap doon sa trabahong yun. At kung halimbawa naman na palagay natin kulang tayo sa experience, ano dapat gawin natin? Habang nag-a-apply tayo ng trabaho, wag muna tayong umalis doon sa trabaho na nagtatrabaho tayo, na kung saan tayo ay nagtatrabaho. Para mas maganda po kasi yun na wag muna tayong mag-resign or umalis sa trabaho bago po tayo talagang mag-apply. Kumbaga, habang nag-a-apply tayo, mas maganda na may trabaho pa tayo. Kasi mas magkakaroon tayo ng mas malaking chance na matanggap tayo sa trabaho. Now, with this na sinasabi ko sa inyo na it is getting challenging sa pag-apply sa trabaho, kailangan po kasi natin na mag-invest. Saan? Saang investment yan? Ano ba ang investment yung sinasabi ko? Mag-invest sa sarili natin. Ano po yung dapat nating i-invest? We have to invest in ourselves. Para anong klaseng investment itong sinasabi ko? Invest time with yourself, time to learn skills, time para i-assess ang sarili natin, i-assess. Sabi ko nga, ito parati kong madalas na sinasabi sa mga subscribers natin is napaka-important po kasi sa pag-apply yung ating resume at yung ating cover letter. So we have to assess from time to time kung eto bang resume natin, eto bang cover letter na ipinapasa natin ay katanggap-tanggap sa ating pinag-a-applyan. Paano po natin ma-check kung katanggap-tanggap sa pinag-a-applyan natin yung resume natin at yung ating cover letter? Mas maganda po
bukod sa chine-check natin yung ating sariling resume at yung ating sariling cover letter, bakit hindi po natin ipa-check sa mga kakilala natin, sa mga kaibigan natin, para malaman nyo, mabigyan kayo ng feedback dun sa inyong resume at saka sa inyong cover letter. Kung halimbawa, meron pang pwedeng mai-enhance or may pwedeng baguhin doon sa ating resume or doon sa ating cover letter. Kasi kung hindi po tayo natatawagan ng mga agency at ng mga employer, baka there is something wrong. yun po yung realidad eh. We have to assess. Alamin natin na baka there is something wrong with the resume and the covered letter that we are sending to the agency or to the employers. So, alamin po natin yan, isang technique yan. Ipa-check nyo po sa mga kakilala nyo na makakapagbigay ng feedback sa inyo about your cover letter and your resume. Ayan, balik tayo dito sa aking nilalakaran na ravine. Babalik na kasi ako doon sa sasakyan ko eh. At doon nga sa ating pinag-uusapan na pahirap na ng pahirap ang pag-a-apply papunta dito sa Canada. Mahirap nga, but hindi po ibig sabihin na pag sinabi mong mahirap ay imposible na makapunta ka dito sa Canada or imposible na nagawin or na ma-attain or ma-achieve ang isang bagay. It doesn't necessarily mean po. Mahirap lang siya, pero maaari pa rin, di ba? May possibility na makapunta ka dito sa Canada. Baka kasi sabihin ng iba, imposible na po na makapunta sa Canada. Maaring imposible sa iba, pero hindi imposible sa lahat ng tao. Sa katunayan, may mga kararating lang dito sa Canada eh. Sa mga susunod na pagkakataon, i-interviewin ko yung mga nakarating dito kasi may magandang balita sila na nais na i-share. Kaya nga po, nag-i-interview ako ng mga kababayan natin nakakarating dito kasi sa iba't ibang kaparaanan, nakakapunta po sila dito. At yung mga paraan, kung paano sila nakakapunta dito, you will be amazed. Kasi pag minsan sasabihin mo nga, sabi nga po nung isang nakausap ko na subscriber natin na nakarating dito, ang sabi niya sa akin, wala nga po naniniwala sa akin na wala akong binayaran doon sa agency ko na in-applyan. Yun po, kasi maaaring sabihin ng iba, hindi naman totoo yan eh. Kasi hindi pa po nangyayari sa kanila. Katulad lang po yan ng pagtumaya kayo sa mga do sa lottery, although hindi po ako tumataya sa mga yan eh. Pag tumaya ka sa lottery, ang sabi ng iba, hindi naman totoo yan, lottery. Bakit nila nasasabi na ganon? Kasi hindi pa po nila na-experience yun. Pero totoo yun doon sa mga taong naka-experience na. Kaya once that they experience it, masasabi na nila na totoo yun. Diba? Yun lang po yung masabi kong pagkukumpara dyan eh. Katulad dito sa Canada eh. Sabihin ng iba, imposible na makapunta dyan. Pero doon sa mga nakapunta dito, hindi po yun imposible. So, yan lang po mga kababayan. I'm just trying to say na maaaring challenging yung pagpunta nyo dito sa Canada, yung mga pag-apply ninyo, pero hindi po imposible, and I believe this, na hindi imposible sa taong una, matyaga, pangalawa, talagang gusto niya maabot ang kanyang pangarap, pangatlo, ano yung pangatlo? May determinasyon, talagang nagpupursige siya na ma-achieve niya yung kanyang pangarap sa buhay. Kung isa sa mga pangarap niyo sa buhay ay makarating dito sa Canada, kabayan, it is up for you. Nasa sa inyo po yan, mga kababayan. Nasa palad nyo ang inyong kinabukasan. Kaya with that mga kababayan, sana dun sa mga patuloy na nangangarap na makapunta dito sa Canada, one day, I believe, ma-achieve nyo yan kung naniniwala kayo sa sarili ninyo. At yun, magkita-kita po tayo dito sa Canada. Babasahin ko lang ito. Ano to? Trestle Bridge, Mill Creek Ravine, 76th Avenue between 91 and 96th Street.
This wooden trestle bridge, built between 1900 po pala to and 1902, is one of the last physical reminders of the existence of the Edmonton, Yukon and Pacific Railway, the shortest railroad with the longest name. Lal, binasa ko lang. And that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up, and as always, more tips, informations, and inspiring na mga videos to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong mga pang-araw-araw na buhay at sa inyong pag-apply. Magandang araw po sa inyong lahat. Let's go!